Amen. Amen. Hallelujah. Amen ate. Good morning sa mga Summers. Good morning po sa Good lahat. morning po, mga pinagpala. Salamat ate. Where are you ate? Ito po. Bago po lahat tayo muna. Nilaglag. Tayo po muna tayo. Naraming tayo para sa Amen. Amen. Pero bago po lahat, bro, pakisuyo yung John 11 verse 40. Basahin mo na natin. 40. 40. 40. 11. Amen po. Amen. Basahin po natin. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Jesus said to her, "Didn't I tell you that if you believe, you will see the glory of God?" Amen po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Ama, na Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na mahal mo kami. At salamat higit sa lahat, at Lord, sa gawain mong ito, sinasamahan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Jesus. Lord, salamat po sa mga kapatid ko narito, sa mga kapatid ko nasa Summers. Lord, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Amen. At higit sa lahat, dakilang Diyos na aming Panginoon at tagapagligtas sa umagang ito. Lord, huwag mo hayaan po, Ama, ang banal mong salita na hindi ito gagawa sa buhay ng bawat narito. Lord, penetrate mo po ito, Ama, sa pinakamatabang bahagi ng aming puso ang salita mo. Upang ito, Ama, ay malalakaran namin. At higit sa lahat, salamat po na Ikaw ang Diyos na mabuti at ang salita mo ay palagi namin. Lord, nawang pagnilay-nilayan sa araw-araw. Salamat po na maraming at sa mga kapatid ko naming wala pa rito ngayon sa umaga ito, Ama, nasa Summers at tigit sa lahat yung mga hindi nakahatid din po, Lord. Lord, nawa bigyan mo sila ng pagkakataon po, Ama, hipuin mo po ang puso ng bawat isa na magbalik po. Lord, tulungan mo po sila na i-convince na muli pasiglain ang iyong gawain sa GCC. Alam po namin na maraming nanghihina. Alam po namin na, Lord, wala pong nalilingid sa iyo. Kaya naman po, Ama, sa oras na to, inihiling namin po, Ama, papadala ka pa ng maraming manggagawa sa GCC. At higit sa lahat, we pray, Lord, na bawat isa, Lord, na masigasig na tutupad sa tungkulin na nais mong ipagagawa sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa umagang ito at salamat sa salita mong maihayag sa umagang ito. Lord, ako nga po ay walang kaalaman. Itago mo lang po ako, Ama, sa iyong likod. At ikaw po ang bibigay ng kapahayagan sa puso at isipan ng bawat isa. Lord, pagkaluban mo sila ng malinis na kaisipan at malawak na unawa at maunawaan ang nais mong iparating sa umagang ito. Salamat po, Panginoon Jesus. To you alone all the highest praises. To you alone all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, through the guidance and power of the Holy Spirit. Amen. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen po. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. I-ano po natin sa English, Tagalog. Bisaya, Tagalog. Maraming hindi Bisaya dito. Tagalog lang. Sa John 11:40. Sinabi ni Jesus. Ngayon na pala. Ano pa? Amen. Sabi Amen. dito, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Mga kapatid ko sa Panginoon. Amen po. Amen. Tayo po nananampalataya sa Diyos.
tayo po'y tinanggap natin ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Pero malaki pong katanungan, paano ba natin mag-glorify ang Diyos sa buhay natin? Meron pa pong isang nakakalam kung saan. Paano ba natin mag-glorify ang Diyos? Jesus said unto her, I say unto thee, didn't I tell you that if you believe, you would see the glory of God? Ibig sabihin po, kung ikaw naniniwala na ang Diyos ay makakagawa, kung may pananampalataya ka, makikita mo ang glory ng God sa buhay mo. At sa lahat, makikita mo mga kamangamahang gawa ng Diyos sa buhay mo. Nararanasan po ba natin ito? Amen. Pakitaas po nga mga kamay kung sino nakakaranas ng mga miracles sa Amen. buhay. Amen. 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 Amen po. Marami na po. Amen. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang istoryas po. Totoo po yun. Bawat sa atin, isa sa atin nakakaranas na. Hindi maalis sa buhay natin na mayroong ups and downs. Totoo po yun. Na? Amen. Pero ikaw, kapatid ko, kung tayo may pananampalataya sa Diyos, na kaya gumawa ng Diyos sa buhay natin, kung ikaw nagtitiwala sa ating Panginoon, mangyari at mangyari ito. Amen. Amen. Amen po. Pinamagatan ko ito ngayon. Sa totoo lang po kasi, diin dapat ito ang inaano ko, how to glorify God. Ang dami kong pinapilian. Kahapon po kasi, halos maglamag akong hindi tulog kasi nga, uminom ako ng tubig kahapon sa binigay ng Indiano, yung pala mainit. Mag-apon akong FDM hanggang ganina pa nga eh. Siya nandiyan ng kape. Yung pala yung tubig pagka Distilled water. nagiging ang sama talaga, puro yung kasintabi ko sa mga kumakain. Yung brief ko nga gahapon inabot nga. Sabi ko, pero talagang pinipilit ng isipan ko na ito ay how to glorify God. Paano ba natin napaparangalan ang Diyos sa buhay natin? Ito po yung aralin ko to po sa nung nasa damam po ako. Then, dati dapat na umpisahan dito, isi-share natin dito dati. Natigil nga yung pag-aaral natin, yung ginawa namin Bro Arman. But, mahalaga po sa buhay natin, malaman natin kung paano ba natin mag-glorify ang God. Paano ba natin maparangalan ng Diyos sa buhay natin. Sabi dito, in the previous chapter, we should study about the glory of God and its purposes. We also learn what we were created to glorify Him and have His glory reflected in our life and ministry. If you are experience God's glory and need others to experience it, then you must know how to glorify Him. Kung naranasan natin ang kamangamahang gawa ng Diyos sa buhay natin, then we can share it to others. Ibig sabihin, may share natin na ang Diyos talaga ay so. Ang Diyos po ay hindi patay. Ang Diyos po ay buhay. Amen. At ikaw po, tayong lahat, mahal na mahal ng Diyos. Lalo ngayon, higit na kailangan ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat sa sitwasyon natin ngayon, maniwala man sa hindi, mananalig ka man po sa hindi, wala pong ibang tao makapaghinto sa pandemic na ito, kundi yung Diyos lang. Maniwala po tayo. Amen. Amen.
Diyos lang po. May nagawa na, may mga vaksina po, pero bakit Dumadami pa. tuloy-tuloy pa rin? May mga cases pa rin hanggang ngayon. Dumadami. Ibig sabihin, only God. Only God. Then, if you know how to glorify Him, as you glorify God, He reveals more of His glory to you. More of His glory to you. Ibig sabihin, pagka nakita o naranasan natin yung glorify ng yung mga kamanghamanghang gawa ng Diyos sa buhay natin, at yung ating isi-share, marami pong makakaranas din. Makakaranas at makakaranas ng kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit sinasabi ko kamanghamanghang? Kasi walang hanggan ito. Na ikaw ay mahal na mahal na mahal ng Diyos. Amen po ba? Amen. Mahal po tayo ng Diyos. Tandaan po natin yan. Ayaw ng Diyos, lalo ngayon na tinanggap po natin siya. Ayaw ng Diyos na ikaw, ako, tayong lahat. Nangihina man tayo pero ayaw ng Diyos na tuluyan tayo malulugmok. Kaya nalulungkot din po ako sa ating mga kapatid. Nandiyan lang sila pero but God, may gagawin ng God sa buhay ng baptist. Amen? Amen. At tinahikayat ko rin po sa ating mga bawat isa. I-share natin kabutihan ng Diyos. I-share natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Alam ko mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya i-share po natin ito. Amen? Amen. He revealed more of His glory to you. Moses experienced the glory of God and lead others to experience it. Basahin ko po ito muna bago tayo magpatuloy. How to glorify God, may marami po ito. But in God's grace, baka pick up lang tayo ng 3 hanggang 4. Amen po? Amen. Next week. Okay po. Next week na itong iba. Kasi aabutin po tayo ng... Amen po. Bago po lahat, ating tunghayan yung paano naranasan ni Moises, yung istorya ni Moises at ni Aaron sa Leviticus 9, chapter 9, verse 6 up to 23. Mahaba po ito. Mahaba. Mahaba rin po natin pagtalakayin ito ngayon. Amen po. Amen. Ayan. Ako na lang po mabasa. At sinabi ni Moises, ito ang inuutos ng Panginoon na gawin ninyo at lilitaw sa inyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sa 7, at sinabi ni Moises kay Aaron, lumapit ka sa dambana at ihandog mo ang iyong handog dahil sa kasalanan at ang iyong handog sa nasusunugin at tinubos mo sa iyong sarili. At sa bayan, at ihandog mo ang alay ng bayan at itubos mo sa kanila gaya ng itinutubos ng Panginoon. Lumapit nga si Aaron sa dambana at pinatay ang guyang handog dahil sa kasalanan at yaoy para sa kanya. At iniharap ang mga anak ni Aaron sa kanya ang dugo at itinubog niya ang kanyang daliri sa dugo at ipinahid sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana at ang dugong labis ay ibinuhos sa tungtungan ng dambana. 10. Datapwat ang taba at ang mga bato at ang lamad na nasa atay ng handog dahil sa kasalanan ay sinunog na sa ibabaw ng dambana. Gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. At ang laman at ang balat ay sinunog niya sa apoy sa labas ng kampamento. 12. At pinatay niya ang handog na susunugin at ibinigay sa kanya ng mga anak ni Aaron ang dugo. At kanyang winiwisik sa ibabaw ng palibot ng dambana. At kanyang ibinigay sa kanyang handog na susunugin at isinasa sa isang putol at ang ulo at ang sinunog niya sa ibabaw ng dambana. Sa 14, at kanya rin hinugasan ng laman, loob, at ang mga paa at sinunog sa ibabaw ng handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At hinaharap niya ang alay ng bayan at kinuha ang
kambing na handog dahil sa kasalanan na para sa bayan, at pinatay at inahandog dahil sa kasalanan ng gaya ng una. Sa 16, at iniharap niya ang handog na susunugin at inhandog ayon sa palatuntunan. 17, at inharap niya ang handog na harina at kumuha ng isang dakot at sinunog sa ibabaw ng dambana bukod sa handog na susunugin sa umaga. Sa 18, kanyang pinatay rin ang turo at ang tupang lalaki na haing mga handog tungkol sa kapayapaan para sa bayan at ibinigay ang mga anak ni ibinigay ng mga anak ni Aaron sa kanya ang dugo at kanyang iniwisik sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. 19, at ang taba ng turo at ng tupang lalaki, ang matabang buntot at ang matabang nakatakip sa laman, loob at ang mga bato at ang laman ng atay. Sa 20, at kanilang inilagay ang mga taba sa ibabaw ng mga dibdib at kanyang sinunog ang taba sa ibabaw ng dambana. Sa 21, at ang mga dibdib at ang kanyang hita ay inalok ni Aaron na pinakahahandog na inaalog sa harap ng Panginoon, gaya na inuutos ni Moses. Sa 22, at itinataas ni Aaron ang kanyang mga kamay sa dakong bayan at binabasbasan niya at bumaba siya mula sa pagkahandog ng handog dahil sa kasalanan at handog ng mga susunugin at mga handog tungkol sa kapayapaan. Sa 23, at pumasok si Moises at si Aaron sa tabernakol loob ng kapisanan at sila ay lumabas at binasbasan ang bayan. At lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buong bayan. Sa 24 hanggang 26 bro. Sa 24, at may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon at sinunog sa ibabaw ng dambana ang handog na susunugin, ang taba at nang nakita yaon ng buong bayan ay nagsisigawan at nagpapatira pa. Kuya, hanggang 24 lang yun. 24. Naunawaan po natin. Naghahandog sila. Amen. Noon, kailangan nilang maghandog ng isang bagay. Pero ngayon, ano pong iahandog natin sa ating Panginoon? Ano pong iaalay natin sa ating Panginoon? Amen. Amen. Ang ating sarili. Amen po. Amen. Kailangan natin yung sarili natin. Yung pag sinabi natin na tayo yung totoong mananampalataya, wala yung kita-kita. Amen. Liko-liko. Alam natin yung kita-kita, ano? Liko-liko. Sida. Kaliwa kanan, kaliwa kanan. Puli. Sabi ni Bro Aaron, puli. Ibig sabihin walang, kung halimbawa 100%, wala kahit 1% man o 0.5%. Kailangan natin ihandog yung sarili natin. Paano? Paano natin ihandog? Amen po? Amen. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, haing buhay, tigno, haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siyang inyong katapatan ang pagsamba. Katapatang pagsamba. Madalas po kasi tayo tinatamad, ano? Madalas po tayo, sige, next time na ako. Hindi yun ang nais. Nakakalungkot na po mga kapatid ko. Alam na po natin. Alam na natin ang totoo. Katapatan pag-aamot sa sarili natin. Amen? Amen. Alam na natin yung totoo. Dahil sa naririnig na natin. Nararanasan na natin, naririnig na natin. At ikaw na mismo, mga kapatid ko, alam ko, nararanasan mo na gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin.
tao kasi napakatigas ng ulo. Kagaya po. Amen. Matigas ang ulo natin. Alam mo ba yun? Amen. Matigas ang ulo natin. Kung hindi ka pa dadalhin sa ibang lugar para lang totoong maglilingkod ka. Kung hindi ako dinala dito sa Saudi, hindi mo ako makikita makatayo dito. Dati-dati ang buhay ko, sumasama ako, pumunta ako Bread of Life, yung ano pang mga gawain ano. Pero pagka Sabado Linggo, nakikita mo ako, kasama mo ako sa inuman, kasama mo ako sa bungan. Ganun ang buhay ko. Pero purihin ako ng Diyos na Purihin na Panginoon. mayroong way ang Lord. Amen. Amen. Moses lead to experience God's glory, and you can do likewise. The lesson present biblical principle that explain how to glorify God. Paano natin mag-glorify God? Number 1, glorify God. How to glorify God? According to the scripture, you can glorify God in the following ways. Una, by faith. Kumunta na po ang ating faith sa Diyos. Nagwiwig pa ba ito? Nais pala ng Diyos ng ating faith. Huli. Nais pala ng Diyos ng ating faith. At pag sinabing sa Diyos ka, maglilingkod ka sa Diyos, huwag mo hayaan yung salitang sinabi mo. Kasi naririnig niya yun. Na ikaw rin sisira sa salita na sinabi mo. Pag sinabi mong maglilingkod ka, panindigan mo, maglilingkod ka. Gawin mo ito sapagkat ito yung nais ng Diyos. Nandito na yun sa puso natin eh. Alam ko nandito na sa puso natin. Kaya lang, tayo kasi, sabi ko nga eh, parang ako, tayo dati, saka na. Yung saka na, hanggang mabot na ng taon. Saka na, hanggang wala na. Kasi, hindi natin sinunod ng Diyos. Amen po? Amen. God glorify, reveal as you are mobilized to believe and act in faith. Believe and act. Mobilize and believe in act in faith. Sabi na nga doon sa John 11:14, yung binasa natin kanina, kung tayo may pananampalataya, mararanasan natin. Kung gaano kalalim ang pananampalataya mo sa Diyos, mararanasan mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Mararanasan mo ang miracle ng Diyos. At higit sa lahat, maisishare mo na maisishare ito. Kaya nga mayroon po tayong patutuo. Yung patutuo po, ihinahayag natin yung kabutihan ng Diyos. Dahil sa faith natin, dahil sa ating pananampalataya, na ihayag natin ang kabutihan ng Diyos ay gumagawa sa buhay natin. Mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Binabago tayo araw-araw ng Diyos. Amen po? Amen. Kaya palakasin po natin ang pananampalataya natin at higit sa lahat, hindi po talaga lalakas ang pananampalataya sa Diyos na sa atin o yung pananampalataya natin sa Diyos kung hindi po tayo aatin ng mga gawain. Amen po? Amen. Paano kung sa isang buwan sige saka na lang, isang beses lang nakatin ako nakaraan. Hindi po. Amen? Amen. Amen po. Pakitungayan po nga natin the word of Abraham, ano natin po bro sa Romans 4:20. Romans 4:20. Tagalogin natin din. Ayan, purihin ko. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nangangalilangan sa pamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ang
lumakas sa pamagitan ng pananampalataya na inululukati ng Diyos. Malalim. Dali ah. Gawa natin ng maanong 4 chapter 4 verse 20. Amen. Amen. Sabi dito, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpupuri pa sa Diyos. Ito po yung nararanasan ni Abraham. Kilala natin si Abraham po ano? Kilala natin ang buhay ni Abraham. Hindi siya binigyan ng anak. Pero ang Diyos may pangako sa kanya. How long na naghihintay si Abraham? 100 years? 99 years bago siya binigyan ng anak. Eh tayo kaya hindi kaya tayo may inip. No? Isang buwan nga lang pag hindi binigay sweldo natin. Kung ano-ano lang na iniisip natin. Kung tayo nga kapag hindi nararanas ng nais natin, ayun, naghihimukat na yung kalooban natin. Pero si Abraham po, nananampalataya siya. Alam niya may gagawin ng Diyos kasi nangako ang Diyos. At ang pangako ng Diyos po, mga kapatid ko sa Panginoon, ay sorry, ang mga pangako po ng Diyos, narito na, nasa iyo na, nasa atin na. Yan yung mga pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos, yan pa rin ang mga pangako ng Diyos. Yan ang pangako niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay David, kay Haring Solomon. Yan pa rin ang mga pangako niya ngayon sa atin. Ibig sabihin po, kung paano tinutupad ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay David, kay lahat ng mga mighty man noon, yun pa rin ang pangako ng Diyos sa atin ngayon. Yan pa rin ang nais na naranasan natin ngayon. Tinutupad pa rin ng Diyos yan. Kasi ang Diyos, kahit kailan, mga kapatid ko, hindi nagbabago. Hindi na nagbabago sa kanyang pangako at hindi siya nagbabago sa kanyang mga sinasabi, ang kanyang banal na salita. Amen po? Amen. By faith, number 1. Number 2, by redemption. Ano po itong redemption? Sabi dito, God glorified by your redemption from sin. Glorification itself is called salvation and perfecting. Pag sinabi kasi po natin magbalik loob, yung dati ng ating mga gawa, kailangan natin itong babaguhin. Yung mga dating gawa nating makasalanan sa buhay natin, kailangan na natin ito baguhin. Amen? Amen. Alam natin, at alam din ng Diyos po, mga kapatid ko sa Panginoon, alam ng Diyos na hindi basta-basta maaalis na parang magic. Alam ng Diyos yun. But, yung binigay niya sa ating puso na willing kang baguhin mo, kailangan natin bigyan ito ng action. Kailangan natin may application. May apply ito sa buhay natin. Kung nais mong ma-redeem ang mga pagkakasala, kung nais mong talagang lalakad ka na nais niya, sa nais niya o sa ayon sa nais niya, sa salita niya, then, unti-unti natin baguhin ang buhay natin. Amen? Amen. Unti-unti natin alisin. May mga lihim po tayo. Alam ng Diyos yun. Hindi na nalilimit sa Kanya. Ang alay na. May lihim tayo bawat isa sa atin. Alam ng Diyos yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, ito na yung tayo. Hinahayag ng Diyos. Ano man ang mga paglilihim na yan. Hindi yan alam ng Diyos yan, hindi nalilimit sa Kanya. Hindi na itago. Naitago man natin sa mga kapatid natin, naitago man natin sa bahay natin, naitago man natin sa lahat ng pero alam ng Diyos yan. Amen? Amen. Amen po. By redemption, God's glorified through faith, through redemption. At number 3, by repentance. Ito, sinasabi na yung repentance palagi. Kasi yung repentance kasama ito sa tunay na pagbabago sa buhay. Amen? Repentance. Amen.
God is glorified by your initial repentance and conversion from sin and by your continuing repentance wherever you sin. Hindi po talaga maialis na kasi tayo, nasa mundo tayo ng makasalanang mundo. Hindi po maialis na hindi tayo nagkakasala. But, yung pagkakasala na hindi sinasadya, kasi iba yung sinasadyang pagkakasala at iba yung pagkakasala na alam mo na at patuloy pa rin ginagawa ng mga kasalanan. Ibig sabihin, alam mo na ito, ginagawa ko ito ay makasalanan. Pero patuloy pa rin. Pero iba yung pagkakasala na hindi mo naman sinasadya dahil nagawa mo. Amen. Pero mga kapatid, sinasabi ko nga, anumang kasalanan, kasalanan tayo. At alam ng Diyos. We need repentance in our life to have glorified our God. Amen? Amen. Sabi dun sa Joshua 7:19, basahin ko na lang sa Tagalog. Wala pa siguro ano. Joshua Kasuyo nga bro, sa Joshua 7:19. Kay Joshua 7 verse 19. Kay Joshua. Amen. So Joshua said to Achan, "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and make a confession to him. I urge you, tell me what you have done. Don't hide anything from me." Ibig sabihin po, sabihin mo sa Diyos ang lahat. Sinabi ko ba natin sa Diyos na sa Tagalog, at sinabi ni Joshua kay Achan, "Anak ko, isinasamo ko sa iyo na iyong luwalhatiin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, at napahayag ka sa Kanya at ipahayag mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa, huwag kang maglihim sa akin." Kung mababasa po natin yan, nagtago yan si Achan ng anong tinago? Gold. Mayroon siyang tinago diyan. Kung may pagkakataan po dyan, basahin po natin yung istorya. May istorya kasi yan. Basahin po natin. Nais ni Diyos noon na ipagtapat niya ito sa Diyos. Amen? Amen. Tayo din po, sa oras na to, tinuturoan na. Alam po marami tayong mga lihim. Nais ng Lord. Tell them the truth. Na i-confess natin ito. Magre-repentance po tayo. Hihingi tayo ng kapatawaran. At pag sinasabing kapatawaran, hihingi ka ng repentance, may kasama po ito. Pagbalik loob, pagsisisi. Kasama yun sa aksyon na pagbalik loob. Kailangan pag sinabing magsisisi ka, hihingi ka ng kapatawaran, may kasamang aksyon ito, magbalik loob. Ibig sabihin, i-change mo yung life mo. Unti-unti kang baguhin. Unti-unti mo ito alisin sa buhay mo. Amen? Amen. Amen po. Repentance includes cleansing yourself from sinful attitude. Take note. Cleansing yourself from sinful attitude. Marami tayong mga attitude na hindi kalulugod sa Diyos. Ano? And action. This bring glory to God. Marami po tayong mga
sinful attitude. No? Marami pa po tayong mga tinatagong attitude na hindi nakakalulugod sa Panginoon. Kasi, madalas, ito pa yung namamana natin. Yung mga attitude na namamana natin sa mga ninuno natin. Na alam natin pala, yung nalaman natin ngayon, na ito pala mali. Hindi dapat. Ito na yung time po, mga kapatid ko. Ay, sorry. Ito na po yung time na ito na babaguhin na natin. Lumakad tayo na naayon sa nais ng Panginoon. Amen! Amen. Palakpakan po nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Okay. Repentance include cleansing yourself from sinful attitude and action. This bring glory to God. Pasuyo po nga bro sa Psalm 64:10. Sa. Psalm. Awit 64 verse 10. Ang matuwid ay matutuwa sa Panginoon at ang mga nangangalong sa Kanya at lahat ng mga tumatuwid sa puso ay magsisiluwal hati. Amen. Nais ng Panginoon, pag sinabi ko sing matuwid, all righteous. English, the righteous rejoice in the Lord and take refuge in Him. All the upright in heart offer praise. Amen. Amen. Sana naunawaan natin na marami tayong mga attitude pa na dapat babaguhin. Marami pa tayong amen. Alam na ninyo yun. Alam na ninyo yun. Alam na ang bawat isa. Amen. Amen. Ephesians, pakisuyo bro. Ephesians 5:27. Chapter 5 verse 27. Episode 5:27. Epes. 5:27. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito narapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Amen. It's pertaining the church. Tayo yung church ng Panginoon. Maniwala po tayo? Amen. Church tayo ng Panginoon. Sabi dito, sa ibang salin, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man, upang ito ay magiging banal at walang kapintasan. Parehas lang pala. Sorry po. Amen po. Tayo po iglesia ng Panginoon. Pag sinabi natin na dapat maluwalhati ang Panginoon sa buhay natin, dapat mag-glorify ang Panginoon sa buhay natin. At pagka nag-glorify ang Panginoon sa buhay natin, makikita ito ng lahat ng tao. What do you mean? Pag nakikita ka sa buhay, sabi, bunagin ba yan? Alam na ninyo, ano? Marami pong manghuhusga. Kahit saan ka man pumupunta. Maraming nanghuhusga. Bunagin ba yan? Eh bakit ganyan pa rin? Bakit ganun pa rin? Amen. Amen. Bakit sumasayaw pa rin? Sumasayaw sa Panginoon, pero hindi sumasayaw sa saan sumasayaw. Bakit umiinom pa rin? Eh, tubig lang naman. May halo naman. Sisir lang yung tubig. Amen? Amen. Marami pa po tayong mga dapat babaguhin. Alam ng Diyos yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, alam ng Diyos yun. Inihayag ito ng Diyos sa atin ngayon. Well, ako, hindi lang kayo. Ako, mismo sa sarili ko. Unti-unti rin.
Wala pong perfecto sa atin. Totoo po yun. Walang perfecto sa atin. Nais ng Lord, maging perfect tayo. Slowly, through following His word, at sa bawat naririnig natin, it should be applied in our daily life. Amen? Amen. Yung una, by faith. Pangalawa, by redemption. Siya. Pangatlo, by repentance. Repentance. At pang-apat, by confession. Ito yun. Iko-confess natin daw. Kailangan daw talaga ito. Kailangan natin pagko-confess ito sa Panginoon. Kailangan nating ihahayag ito sa Panginoon. Kailangan nating iiyak ito sa Panginoon kung maaari. Na kung ano itong mga pagkakasala natin sa sarili natin. Nararanasan mo ng umiyak sa Panginoon? Amen. Amen. Tayong lahat, alam ko nararanasan natin. Alam ko mayroon pinaparanas sa iyo ang Diyos. Alam ko rin sa sarili ko na pinaranas ng Diyos na kung paano hihingi tayo ng kapatawaran na talagang marugdog. Amen? Amen. Pasuyo po, mamaya na bro. God is glorified by your confession that Jesus is Lord. Pag sinabing si Jesus is Lord, inaangkin mo ito sa buhay mo na ito yung Lord mo, eh hindi ka naman nagpapalo sa Kanya. Paano mo masabing Lord mo? Paano mo masabing God mo siya? Paano mo masabing Lord mo? Pag sinabing Lord, He is the King of your life. He is the one who manages your life. He is the one molding your life. Eh, Lord mo nga siya. Eh, hindi ka naman sumusunod. May salita niya, hindi mo sinusunod. Pag pinahayagan ka na ng salita niya, hindi ka naman sumusunod. Sorry po ha. Tunayos lang yung Diyos, yung katotohanan. Pagka sinabi niya, ay nalalaman mo, nagkakasala na po rin po tayo doon. Pagka hindi ito natin sinusunod sa buhay natin. Amen? Amen. Amen po? Amen. Pasuyo mo po bro sa Philippians 2 verse 11. Amen. Thank you bro. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Yun nga sinasabi ko. Sinasabi mo, Diyos mo siya. Sinasabi mo, Panginoon mo siya. Sinasabi mo, Hari mo siya. Pero, hindi ka pa rin sumusunod. Ayan, Lito. Anong ginawa mo? Tanungin mo ngayon sarili mo. Ayan, Lito. Anong ginagawa mo? Sinabi mo, Diyos mo siya. Sinabi mo, Hari mo siya. Sinabi mo, maglilingkod ka. Anong ginawa mo? Amen. Amen. Pinatigas mo lang yung puso mo. Amen po? Amen. Amen po. Ang sunod po, by humbling yourself. Kailan po ba ito nangyari? Na binababa natin ang sarili. God is glorified when you humble yourself. Ito po kasing humble. Marami po kasing tao na ayaw nang magpakumbaba. Maraming tao na, ako pa. Ako kaya gumawa niyan. Ako pa. Hindi nila kaya. Pero hindi yun ang nais ng Diyos. Sa bawat ginagawa natin, nawa masabi natin, salamat by God's grace. Nagawa ko ito dahil sa Diyos. Huwag lang ating angkinin po, mga kapatid ko, na sa lahat ng gagawin natin ng tagumpay, may hindi man lang tayo makuha magpasalamat sa Diyos sa mga tagumpay na pinagkaloob niya. Huwag po nating ariin na ang lahat ng tagumpay, ang lahat ng tinanggap, ang lahat ng mayroon sa atin ay atin na. Tandaan po natin mga kapatid, ay tayo lang po ay partaker. Tayo po lang ay tagapamahala. Pinahamahalaan lang natin lahat yan. Darating yung time na wala, kahit kusik, wala maiiwan sa atin. Naniwala po tayo doon. Ikaw po, pag halimbawa, binibless tayo ng Panginoon.
binibless ka nga dahil nais ng Lord na ang blessing na ito, masishare mo sa ang buti ng Panginoon sa buhay ko. Kasi binibless ako. Kapatid, ibibless ka kita. Sana maging blessing ka rin sa iba. Kasarap, ano? Pero pag sinabing ako pa rin, bakit isasama ko sila? Ganun ang tao eh. Nagsisigap ako eh. Tandaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon. Kahit anong pagsisikap natin sa buhay natin. Kahit anong pagsisikap natin. Kung hindi talaga mapapapalain, hindi ka ibibigay ng Panginoon. Hindi mapapasa iyo yung sa umaga. Niwala po tayo doon. Hindi Amen. mapapasa iyo. Binigay sa iyo ng Panginoon dahil there is a purpose. And everything you do, na mayroon kang natanggap, mayroon kang na-receive, mayroon kang ano, may purpose yan. Bisaya pa, na ay purpose na anak doon. Na ay gustong paabot ang Panginoon na anak doon. Dang. He want us to share. Walang dahi, puro buo. He want us to share na ang Diyos ay mabuti, na ang Dahi. Diyos ay Inday. kasama mo sa lahat ng oras. At pag ito'y nakakayag sa buhay mo mga kapatid ko sa Panginoon, nakita na palagi natin masasabi, Day. thanks God by God's grace nagagawa ko. At thank Dahil- Lord na may share ko rin po ito sa mga kapatid ko, may share ko sa ibang tao. Kahit nga lang pagsasabi ng pasalamat sa Panginoon, dapat gawin natin ito. Naalala ko po yung tinuro sa amin ng head pastor namin na nasa damang ko. Kahit hindi man lang daw kakainin natin, maaari bang gawin natin thank you Lord? Pag kumain na tayo eh, pagkagutom na gutom pa, paiyak-iyak pa. Kain na. Walang sabi-sabi kain. Hindi man lang tinanggap natin si Jesus, pero hindi natin napaparamanan sa Lord, salamat. Humble yourself to the Lord always. Amen? Amen. Kailangan po ito makikita sa buhay natin. Hindi yung naririnig na natin. Ayan dito, naririnig mo na, nabasa mo na, pinag-aralan mo na. At hindi mo pa rin ginawa sa buhay mo. Lalo kung nagkakasama. Nais ng Lord, it will be done to your life. May application ito sa buhay natin. Amen? Amen. Humble yourself to the Lord. Pakasuya mo bro sa ano, sa humble pa rin po tayo sa Numbers o bilang 20, chapter 20 verse 6. Chapter 20 verse 6. Amen. Mahaba pala itong humble yourself. Siguro nais talaga ng Lord na ang dami nating ayaw nating suko para sa Panginoon. Mamaya, pagkatapos siguro ng humble yourself, dito muna po tayo. Kasi napakahaba pala. Humble yourself. Amen. Amen. At si Moses Glory at to si God. Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at napasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at nangatira pa Nangatira at pa luwalhati ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa sa kanila. kanya. Paano? Nagpatira pa si Moses at si Aaron. Nung pagpatira pa nila, nakita ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa oras na to, sa panahon ngayon, hindi po pwedeng hindi mangyari sa atin kung ito'y gagawin natin. Makikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. At higit sa lahat, makikita ito ng mga tao na nag-humble ka sa Panginoon. Ibig sabihin, kahit sign pala ng humbleness, na always, pag nag-pray tayo, dito kasi, madalas yung mga Muslim, tira pa sila na.
Muslim na ba kaya magtira pa? Muslim na ba kaya mag-humble yourself sa talon? Hindi po. Tayo rin. Tinuturuan tayo. Amen? Amen. Upang makita yung kalwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Kung si Moises noon at si Aaron nakikita ang kalwalhatian ng Diyos dahil sila ay palaging naghahambol sa Diyos. For Diyos, mga kapatid ko, ngayon din, makikita ito sa buhay natin. Ang pagsunod lang. Ang key, susi lang ito. Pagsunod sa nais ng Panginoon. Pagsunod sa mga way na nais niya. Humble yourself. Amen? Amen. Amen po. Then, pasuyo, humbling yourself includes, ito pa, humbling yourself include fasting and prayer. Oh, prayer ng Panginoon. Marami dito. Pagsak. Fasting and prayer. Fast eating. Sabi ni Bro Arma, fast eating. Pakisuyo po bro sa Isaiah 58 verse 8. Then your light will appear like the dawn, and your recovery will come quickly, and your righteousness will go before you, and the Lord glory will be your rear guard. And the Lord glory will be your rear guard. Ano ba itong rear guard? Bumper sa likod. Bantay sa likod. Ang Diyos palaging nakabantay sa iyo. No? Pag palagi pala tayong humble sa Kanya, binabantayan ka ng Diyos. Amen? Amen. Binabantayan tayo ng Diyos. Yun nga lang, kailangan mo mag-fasting and prayer. Fasting and prayer. Amen po. Sana naririnig na natin ito. Ako po kasi naging ugali ko na lang. Tuwing tatayo ako. Wibis pa ng tanghali, yun ang huling kain ko. Up to now. Basta ako Amen. tatayo. Amen. Tuwing doon nanda sa Damam kami, tuwing first week, Friday first week, lahat ng mga workers, kagaya natin mga workers, pinapagpapasting niya ng 24 hours. Amen. Amen. Nais ng Diyos. Nasabi mo nga, Diyos mo siya, Panginoon mo siya, Hari mo siya. Nais ng Diyos na pagsunod natin ay maging totoo sa Kanya. Amen? Amen. Amen po. As you humble yourself and pray, God answer your prayer, and this bring more glory to God. Oh, amen. Habang nag-humble tayo, kung bumababa tayo sa Panginoon, nanalangin, Niliguhod. ito pala yung way, yung mga prayer natin sa Panginoon. Totoo po ito. Nararanasan ko ito. Kasi nung 2012 po, nung nasa Damam ako, 5 years ako hindi nakauwi. Tapos, nag-fasting ako ng 3 days. Wala kahit anuman. Kasi gusto kong umuwi. 3 days. Bago mag 2013, pinawawin ko ng Diyos. Amen. Bago magpalit ng New Year, nasa taas ako ng plano. Ibig sabihin po, napakabuti ng Diyos. Yun po. Kasi pag naalala ko ito,
Na. Pag naalala ko kasi ito, nakita ko kung paano gumawa yun. Diyos. 28 ng December, sabi ng mga kapatiran doon, wala nang time, wala nang oras, wala nang ano. Pero ako hindi sumuko. Kaya bago magpalit ng 2012 to 2013, nasa loob ako nun. At plano, lumilipad. Dumating ako sa Pilipinas, New Year 2013, alas 2 ng hapon. Amen. Temo. Pinanindigan ko yun na makauwi ako bago mag 2013. Kiputin ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko noon, hindi talaga natutulog ang Diyos. Amen po. Amen. Pero kailangan lang ang pagsunod natin. Hindi ko rin alam kung paano ko noon nakayanan na 3 days. Wala lahat. May tubig, wala. 3 days yun. Kaya sabi ko nga, abot-abot yung pasalamat ko sa Diyos noon, yung time na yun. Pero marami na napaminanay, sabi ng mga kapatiran doon, wala nang pag-asa, hindi ka na makakawin. But, sinishare ko ito dahil nangyari para mag-glorify ang Lord na ang Lord Amen. ay totoo gumagawa sa buhay ng bawat isa. Ang nais lang niya, ano ba yung humbling natin? Ano ba yung pagpapakumbaba natin? Ano ba yung pagsunod natin sa Kanya? Totoo ba sa buhay? Amen po. Amen. Amen. Nawa, hindi ko ito sinishare dahil ako'y nagmamayabang, pero ang Diyos ang gumagawa. Alam ko wala akong magagawa doon, pero ang Diyos ay gumagawa. Amen? Amen. Amen. Sorry po ang Diyos. Amen, Panginoon. Humbling yourself means that you present your body as a living sacrifice. Present your body as a living sacrifice. Pag nag-humble, nagpapatira pa, nagpapakumbaba tayo sa Panginoong Diyos, ipinipresent natin yung sarili as a living sacrifice para sa Kanya. Kailangan ito. Amen. Amen. Alam na ni bro, yung 1 Corinthians 6:20, 6:20. First Corinthians. Basahin na natin sabay. 1, 2, 3. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Luwalhatiin nga ng inyong katawan ang Diyos. Amen. Binili po tayo mga kapatid ko sa malaking halaga. Malaking halaga ang binili sa atin ng Diyos. Ano yung halaga na ito? Blood and body. Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang bugtong ng anak ng Diyos na ating Panginoong Hesus. Binigay niya ang buhay niya, alang-alang sa atin. Sa pamagitan ng mga tinanggap niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Para hindi yun para sa iba, kundi para sa atin. Yung katawan natin ito, dapat magagamit natin ito para parangalan ng Diyos. Pag sinabi mong humble ka sa Diyos, ayaw mo nga makuha magpasalamat sa Diyos. Ayaw mo hindi mo nga makuha mag-pray sa Diyos. Hindi mo nga makuha pasalamat sa Diyos. At higit sa lahat, hindi mo nga makuha sundin yung nais ng Diyos. Pero nare-receive mo na, marami ka nang natanggap ng mga salita ng Diyos. Kaya po,
mga kapatid ko sa Panginoon, ito na yung time. Ito na yung time na kung tayo papitik-pitik, kung tayo'y palamya-lamya ngayon, ito na yung time. Pasiglain natin ang buhay. Pasiglain natin ang buhay natin sa Panginoong Hesus. Amen? Amen. Ibalik natin yung dating sigla natin sa iglesia ito. Amen? Amen. Ibalik natin yung kasiglaan mo sa iglesia ito. Sama-sama tayo magpuri ang katawan natin sa iglesia, sa Panginoon sa iglesia ito. Alam ko kukunti tayo ngayon. Wala na yung mga dati nating pastor na sa una natin pastor. Pastor Louis, Pastor Eden, yung mga kasama natin. Pero alam ko, hindi hahayaan ng Panginoon na iglesia ito malulugmok. Pwede po mga kapatid, tulong-tulong tayo. Amen? Amen. Tulong-tulong tayo na itaas ulit ang iglesia ito. Tulong-tulong tayo na makikita na talagang ang gawain ng Diyos ay masigasig sa iglesia ito. Tandaan po natin, hindi ikaw ganyan lang. Mayroon kang dapat gampanan sa iglesia ito. Amen. Amen. Wala man yung mga dating pastor, wala man yung mga dating elders, nandito si Bro Arman, nandito ako na si Brother. Tayong lahat, mga kapatid ko, ay manggagawa sa Diyos. Ang kinin po natin ito, na tayo manggagawa sa Diyos. Dapat mayroon po tayong gagampanan. Amen po. Amen. Pasiglayin natin yung paglilingkod natin sa Panginoon, ano? Mga kapatid ko. Amen. Ibalik natin yung dating sigla ng iglesia nito. Unti-unti natin. Alam ng Diyos kung anong naman ang puso ng bawat isa. Alam ng Diyos na tayo magagamit niya. Ang nais lang niya. I-humble natin yung sarili natin. Sumunod tayo sa nais niya. Amen? Amen. Amen po. Dito po lang tayo tatapos sa umaga nito. May excitement, pero na marami tayong nalalaman, natutunan. Marami tayong matatanggap. Pero alam ng Diyos kung anong laman ng puso mo, anong laman ng kaisipan mo. At alam ng Diyos higit sa lahat na hindi aksidente po mga kapatid na nandito ka sa GCC. Noong una kasi, ako din po, hindi ko inaano na isa ako, part ako ng GCC. Basta ang sabi ko, aatin ako. Pero hindi papayag ang Diyos na gano'n. Kasi nandito ka, ibig sabihin, parte ka na ng GCC. Pamilya ka na ng GCC. Dapat mayroon kang gagawin sa GCC. Amen. Amen. Tayong lahat, hindi lang ako, tayong lahat mayroong tungkulin na dapat kabalan. Amen. Amen. Pasiglahin natin ang buhay ng church na ito. Tipid sa lahat, i-share natin. I-share natin ang kabutihan ng Lord. Hindi man tayo, pag tayo nang hihikayat ng mga kapatid, ng mga tao na nasa labas, pag hindi man yung sumusunod sa atin, yun sa araw na ito, darating ang tayo. Kagaya, let's kabang example. Si Ate P, dati naalala ko ito. Pinupuntahan ni Pastor dati palagi doon. Ilang years pa o buwan ba? Basta natandaan ko, umalis ako dito. Hindi na ako umano rito. Hindi ko pa nakita umaatin si Ate P. Pero nung pagbalik ko, nakita ko na si Ate P. 6 month. Ibig sabihin po mga kapatid ko, Mm. Amen. Ibig sabihin po,
tayo kung paano si Ate P nadala ni Pastor sa ating Panginoon. Marami pang mga kaluluwa po. Share natin kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen. I-share natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At higit sa lahat, naririnig natin na ngayon how to glorify God. Nawa, by God grace, matatapos ito. Mahaba pa kasi hindi ko pwedeng tapusin. Baka magugutom ka kaya. Amen? Ipasok. Ipasok. May mga pasok pa ito sila. Amen po. Amen po. Kaya ba Amen. natin tulong-tulong tayo? Amen. Amen. Tulong-tulong tayo. Kung ano man nating mga suggestion, ano man nating mga nandyan si Bro Arman, pwede yung tawagan, pwede yung kausapin. Amen. 24 hours, 24 by 7 din natin. Amen po. Amen. Hindi po. Ano Bro Arman, pwede bang bawat number ng bawat isa, kukunin ko rin po. Oh, sige po. Kasi kagaya ni Brother James, tinext ko na siya kanina, tapos kinatok ko pa. Muli nating kaya. Bakit wala ba dyan? Nandiyan daw sabi ni Brother. Number ko. Wala na akong number. Pagod mo ako. Amen po. Amen. Tayo manalangin. Pwede ba itaas natin natin kamay sa pananalangin tayo? Suko natin yung ating sarili sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Purihin ka, o aming tapoy ng Diyos na makapagyari sa lahat. Father God, sa pangalan po na inyong bugtong anak na si Jesus, narito kami ngayon. Nakataas ang aming mga kamay. Tanda na sinusuko namin dito sa iyo. Kaming lahat po, Lord, handang maglilingkod sa iyo. Ama, Yes, Lord. pasiglain mo po, Ama. Pasiglain mo ang gawain mo sa GCC. Pasiglain mo ang buhay ng bawat isa sa GCC. Yes, Lord. At Lord, hikayatin mo ang bawat isa na magiging active sa pag-share ng banal mong salita at marami naman silang mahikaya. Lord, tulungan mo ang bawat isa na marami pang mahikaya. At sa oras na ito, may tinataas namin ang kamay na isinusuko namin ito. Inaangkin namin, Lord, na wala kaming magagawa kung kami hihiwalay sa iyo. Yes. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo ang church na itong GCC na muling pasiglayin ang gawain, Ama, at higit sa lahat. Gawin mo ang instrumento ang GCC na maraming kaluluwa, maraming mga taong magbabago ang buhay sa pamagitan ng church mo na ito, Ama. Yes. Lord, tulungan mo ang mga gawang narito. Tulungan mo ang bawat isang narito na magaganap at matutupad ang tungkulin na binibigay mo bawat isa sa amin. Ama, tulungan mo ang GCC na muling pasiglahin at higit sa lahat ang mga manggagawa ng GCC. Lord, bigyan mo ito ng masigasig na puso pang tuloy-tuloy na maglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama, sa salita mo. Salamat po na itinuturo mo po sa amin kung paano karamin mapaparanga, paano namin mag-glorify ang pangalan mo. Lord, salamat. Nawa, tulungan mo ang bawat isa palagi, Ama, na ito'y magaganap sa buhay ng bawat isa. At higit sa lahat, ang mga banal mong salita na inahayag sa umagang ito, ay maitatanim ito sa matatabang bahagi ng aming puso. At higit sa lahat, malalakaran ito namin. It will be done to ourselves, Lord, sa bawat isa namin. Salamat po, Panginoon Hesus, at salamat po din po sa mga kapatid namin na nasa Zoom, at sa mga kapatid namin na wala ngayon dito sa umagang ito, Lord, pagpalain mo po sila kung paano mo kami pinagpala sa umaga. Yes. Salamat po sa salita mo, at Lord, tulungan mo ang bawat isa na ang salita mo ay gagawa at gagawa sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoong Hesus, to you all the highest praises, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. And princess. Pero
Friday ko rin. Kailangan pagpatuloy mo. Tapusin ko. Kasi kung kailangan tapusin mo. Parang tapos Ganun lang kami natin every month na. Long. Pwede ganun. Every month. Oo. Sa January. Tawa ni... Pumuna tayo. Tawa ni... Bro Ray tuloy. Ano ka? Amen. Nakukuha yung... So, napakaganda ng ano, no, Kung mahaba ang ano. ng topic na binigay po ni Kuya Pastor Lito, and I do believe na it's not by accident o hindi yung pinili ni Pastor Lito sa kung ano pa man, kundi we believe na ang Panginoon ang siya kumikilos sa buhay natin. Amen po? Amen. Alam po natin na sa pagkilos ng Panginoon, yung mga tumatayo dito sa harap, sila yung mga nagme-mensahe, sabi nga ito ay walang personalan. Ang Amen. mensahe ay hatid ng Panginoon sa inyo. Amen. Pinadadaan lang sa mga tumatayo dito. So kung Amen. kayo'y nasasaktan, dapat kayo'y magalak. Ibig sabihin, kayo ay itinutuwid ng Diyos dahil kayo ay Kanyang mahal. Amen. Amen. Hindi dapat yung attitude na magtatampo, magagalit, sasabihin nga, pinipersonal ako ni Brad, ni Pastor. Kasi kami to, puro ako pinapatamaan. Day. Ganun, di ba? So, Day. hindi po ganun, no? Ang mga sinasabi po, sabi nga kanina sa prayer pa lang niya, na sa kanyang pagsasalita, ito ay channel lang siya ng ating Panginoon. No? So, ano man yung mga naging mensahe natin, ano man yung mga naging mensahe dito sa harap, lagi po natin isipin na ito ay para sa atin, personal. Because our Lord is a personal God. Amen. Amen. No, our Lord is a personal Lord. Ibig sabihin, hindi ito package deal na pag tinanggap mo, kasama na yung mga anak mo, kasama na yung pamilya mo. Amen. Hindi. Kinakailangan ito ay personal na experience din nila. So, our God is a personal God. Ibig sabihin, siya yung nangungusap. Maaring yung approach ni Pastor ay different from other messenger. No? But again, ito ay para sa atin. Ito ay, isipin natin na ang mensahe lagi ay para sa atin, personal God, because we have a personal Savior, we have a personal Lord. No? Ito yung dito niya tayo kinakausap. Amen po. Huwag tayong i-expect na kakausapin tayo ng Diyos sa panaginip or expect tayo ng sounds from heaven. No. No? So sabi nga noon, tayo kinakausap ng Panginoon, ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Pero ngayon, sa panahon ngayon, sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. At yung Amen. salitang yun ay either nang mabasa ninyo sa Bible or madinig ninyo sa mga na pipreach dito sa harap. Amen po. Amen. So, again, tayo po'y tumayo at atin pong ipag-pray ang mga isa na pala. Okay, pray po natin. Hallelujah. Let's give our God offering. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng ibinigay ninyo po sa amin ngayong umagang ito. Dahil po namin, Lord, na amin po itong maunawa ng lubos, Panginoon, sa pamagitan ng wisdom na inyo pong bibigay sa amin through your Holy Spirit. And Lord, ngayon nga po, tinatas namin ang mga element na aming tatanggapin, Panginoon, bilang pag-alaala sa inyong dakilang pag-ibig, dakilang pagmamahal sa amin, Panginoon, na ibinigay ninyo sa amin ang inyong katawan, ang inyong dugo upang kami ay maligtas. Dalangin ko namin, Lord, napakalinis nito, pakabanalin. At Lord, we also confess our sins, Panginoon, kung anong po man ang mga kasalanan na hindi na namin na-confess, Panginoon. Even, Lord, during these minutes, Panginoon, na kahit, Panginoon, kami ay nandito, ang isip namin ay malayo, or kung ano man po ang aming nasa puso, nasa isip, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na kami inyong patawarin, pakalinisin, at maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga elementong ito, Panginoon. Amen. Maraming salamat po, at ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.